Trabaho at magandang kinabukasan ng ilan sa mga pangako ng K-12 program. Bukod pa ito sa layuning makapag-produce ng competent workforce na makakasabay sa husay ng mga manggagawa sa ibang bansa. Pero hanggang ngayon, nananatiling hamon sa mga senior high school graduate ang paghahanap ng trabaho. Aminado rin ang Department of Education na may mga dapat baguhin sa programa. Suriin natin ang kalidad ng K-12 program sa special report ni James Agustin. Ilang taon na ang nakalilipas nang ipinatupad ng pagbabago sa sistema ng ating edukasyon. Mula sa 10 taon na basic education program, ginawa itong K-12 program kung saan nagdagdag ng grade 11 at grade 12 o yung tinatawag na senior high school. Pangako noon ng ipinatupad ito, pwede nang magtrabaho kahit graduate pa lang ng senior high school. Matapos ang ilang taong implementasyon, naabot kaya ng K-12 program ang layuning ito? 2019 na magtapos sa senior high school ang 21 anyos na si Girlie. Academic track na may strand na accountancy, business and management ang kinuha niya dahil gusto niya maging accountant. Pagka-graduate ng senior high school, nahirapan siyang maghanap ng trabaho. Tumitingin ako sa mga online sites. Parang kailangan nila may diploma na, may bachelor's degree na. Dahil kasagsagan ng pandemic, kahit hindi tugma sa kanyang natapos, nagtrabaho siya bilang call center agent. Yung mga entry-level accounting jobs, ina-expect ko na makakuha ko. Sinabi nung senior high school na kahit hindi na po kami mag-college, kung makakakuha kami ng decent jobs. Ang ina ni Girlie hindi pabor sa K-12 program, kahit pa bago ito maipatupad. Dagdag talagang gastos eh. Pero mo, ibig na second year college na siya, tapos grade 12 lang pala, gano'n. Napakahirap po talaga para sa mga magulang. Sinikap ni Girlie na maipagpatuloy ang pag-aaral sa kolehiyo bilang scholar. Malapit na siyang gumraduate sa kursong Bachelor of Science in Accounting Information System. Pinagsasabay niya ang pag-aaral at pagtatrabaho bilang virtual assistant. Bagong shorts po tayo ngayon. Ayan, ipaplex ko na mga madam. Ayan. Online selling ang sideline ng 20 anyos sa si Criselda. Wala raw kasi siyang mahanap na trabaho na akmasa natapos niya noong nakaraang taon sa senior high school na Humanities and Social Sciences o UMSTRAN. Ang hirap pagtambay ka lang. Nakailang din po ako, nakailang apply, ayan, pero bigo po akong makahanap ng trabaho. Para kina Girlie at Criselda, may mga dapat baguhin sa curriculum ng K-12 program. Yung facilities parang hindi pa siya kumpleto. Parang more on theories lang, explanation, pero hindi namin na-apply yung mga skills na kailangan naming malaman. Dapat dapat may training talaga para pag sa actual na trabaho, hindi kami mahirapan. Sa K-12 program, maaaring mamili ng track ang mga estudyante ng senior high school. Mayroong academic, technical, vocational livelihood o yung TECVO, at mayroon din namang sports and arts. Ipinakita sa amin ng Batasan Hills National High School sa Quezon City ang mga laboratory na ginagamit nila para sa ilang specialization sa TECVO. Akalain mong nasa tunay na salon ka, kumpleto sila sa serbisyo, tulad na lamang ng pagmamasahe, at mayroon din sila dito mga nag-aayos ng mga buhok, at mayroon pa na pagme-makeup. Ito po yung isa lamang laboratorio dito sa Batasan Hills National High School na ginagamit ng mga senior high school student. Ang grade 12 student na si Beatrice, ito ang piniling specialization. Dito po ako masaya. Kapag nakikita ko po yung mga client ko na masaya sa gawa ko, syempre nakaka-boost din po ng confidence. Kahit estudyante pa lang, kumikita na siya bilang freelance hair and makeup artist. Oras sa makapagtapos, balak ni Beatrice na magsimula ng negosyo o kaya ipagpatuloy ang pag-aaral sa kolehiyo. Ang kanilang teacher nag-training pa sa TESDA ng beauty care and hairdressing. Baon din niya sa pagtuturo ang 6 na taong karanasan sa abroad bilang hair and makeup stylist. Isa sa mga nakikita kong struggle sa course namin at para dun sa mga bata ay yung kakulangan ng mga gamit.
Sa Cookery Lab naman, tinuturuan ng mga estudyante na may specialization para sa food technology at bread and pastry. Ang mga niluluto nila, ibinebenta rin sa mga kapwa estudyante sa abot kayang halaga. Ang kinikita naman na nagsisilbing puhunan para makabili sila ng mga gagamitin sa lab. Hindi pwedeng puro PowerPoint lang, hindi pwedeng puro video lang, dapat may application. Doon pumapasok yung immersion. Napakaswerte namin, hindi na kailangan lumabas for TVL. Dito natuturuan sila ng production, no? Pagmamarket, pagbebenta. Ayon sa principal ng eskwelahan, maganda na nakalatag na curriculum para sa senior high school. Pero malaking hamon talaga ang pasilidad lalo na sa TechVo. Kung halimbawa yung isang size ng laboratory at hindi talaga ugma dun sa mga facilities o equipment na kailangan ng isang specialization. Dapat nga lagyan din ng mga equipment na pag yan ay nagtrabaho, yung skills na hinahanap ng industry ay talagang sapul na sapul nila. Kasama rin sa hamon sa K-12 ang kakulangan sa teacher sa senior high school. Mismong si Vice President at Education Secretary Sara Duterte, aminado na may problema sa curriculum ng K-12 program. The K-12 curriculum promised to produce graduates that are employable. That promise remains a promise to this day. We will revise the K-12 curriculum to make them more responsive to our aspiration as a nation, to develop lifelong learners who are imbued with 21st century skills. Ayon sa DepEd, comprehensive review ang isinasagawa sa buong curriculum ng K-12 program. Inuna ang kinder hanggang grade 10. Ang initial observations natin ay highly congested yung ating curriculum, meaning napakaraming learning competencies. And it wasn't really realistic for the teacher to be able to teach all of those within a year, within a school year. Sa senior high school naman, Nobyembre noong nakaraang taon nagsimula ang pagre-review sa curriculum. Aminado rin ng DepEd na hindi lahat ng eskwelahan ay kompleto sa mga pasilidad sa senior high school. We are trying to get the equipment necessary for all these schools. There's the voucher program that helps with ease the burden of the public school system. Maganda ang layunin ng K-12 program. Ang aabangan natin ay ang resulta ng isinasagawang review sa curriculum, pagdadagdag ng mga guro at equipment, at pagtatayo ng mga pasilidad. At ang pinaka-importante, kung matutupad ba ang ipinangakong sapat na kaalaman at kakayahan sa mga estudyante at mataas na kalidad ng edukasyon sa pangkalahatan. Ito ang unang balita. James Agustin para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. At sa mga kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.